Hello kapatid, I'm Pastor Gab Bueno. Bago tayo magsimula, napakinggan yung Word of God sa videong ito. Gusto kong magpasalamat sa iyo dahil nakarating ka sa tagpong ito na mapapakinggan ang pangako ng Panginoon galing sa recorded ng aming Sunday service dito sa San Juan, La Union. Simple at payak, pero naniniwala ako na magagamit mo ito sa iyong buhay pananampalataya. Na kung ikaw may karamdaman, patuloy kang pagalingin ng Panginoon. Kung ikaw ay pinapahirapan ng gawa ng kaaway, patuloy kang palayain. Enjoy mo lang yung video habang pinapakinggan. Right, God bless you. Magandang umaga po sa bawat isa. Kung hindi nyo pa po nababati ng magandang umaga, katabi nyo, sabihin nyo po, good morning kapatid. Yan, dyan po sa online. Let me know in the comment section kung hanggang saan po nakakarating ang inyong ang video po na ito. Live or replay nyo napapanood. 2 King chapter 5 verse 1 hanggang 3. Meron pong subject dito mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, pinag-aaralan natin bawat Old Testament character at kung ano yung kapupulutan ng aral nito sa ating pananampalataya. Meron pong nabanggit na pangalan dyan eh. Sa mga walang Biblia po, sa likod po, pwede nyo po bang gabayan yung mga first timer po natin. Ano po, na makipagbuklat ng Biblia mga kapatid. Salamat po. May mga bakante po tayong Biblia po dyan. Ano po? 2 King chapter 5 verse 1 hanggang 3. Meron pong karakter dyan na napakahalaga at dapat nating maunawaan kung ano ang pinapasabi ng Diyos habang tayo ay nagpapatuloy. Ang karakter po dyan ay si Naaman. Pakisabi nga po, Naaman. Parang Ilocano lang yung pangalan, ano? Naaman. Ano po? Si Naaman ay isang general o ano po, mataas na merong mataas na pwesto sa hukbong pandigma. Kasi may problema po dyan eh. Meron siyang malubhang sakit. Merong serious, ano po siya, problem. Serious sickness na nagdadrive para siya ay lalong manghina. Alam niyo ba na maraming ano po, pagkakataon sa buhay natin na nakakahiya. Kasi si Naaman, nahihiya siyang lumabas. Mapansin niyo po dito, napansin ng kanyang alipin na kung makakausap lang niya yung propeta ng Israel, gagaling siya. Kasi nakita nung bata, ano po, naalipin niya na, ay kung makikita lang ni Naaman yung propeta sa Israel, gagaling ito. Ibig sabihin, hiyang-hiya si Naaman na lumabas sa kanilang bahay o sa kanilang pwesto. Sabi po dito, meron siyang, ano po, malubhang sakit. Ang pinaka nakakadiring sakit po ay yung, ayun, alam po pala natin ano, ketong. At yung ketong, hanggat maaari, sisingitan niya na sisingitan yung balat ng tao hanggang sa magkaroon ng flesh-eating bacteria kung tawagin. Na kahit yung gilagid at ilalim ng dila ay merong sugat. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Kaya, mapapasok natin yung sapatos ni Naaman. Ano po? Ibig sabihin, makukuha natin yung buhay niya na merong nagdadrive sa buhay niya sa kabila ng pagtatagumpay niya. Kasi ang ating title ay Saved in Stock or Saved in Sin. We are no longer slave of sin. We are children of God. Amen? Pero hindi natatapos doon. May temptations. May mga nagagawa tayong mali. Baka kahapon lang o kanina nakapagsalita ka ng masama. Di ba po? So, magiging katulad tayo ng istoryang ito. Sino ba yung hindi makawala sa ibang kasalanan o sa matagal ng kasalanan? Kasi ito yung napakatagal niyang tinatagong sakit. Alam niyo po yun, yung nakakadiring sakit. Lagi ko nga pong kinukwento sa inyo kapag sa bansang Pilipinas, pag may ketong isang tao, hindi pwedeng mamalagi sa San Juan, La Union. Papadala siya sa Palawan. Para siyang nakakulong. Para siyang pupunta sa Bilibid o sa Iwahig. Kasi bawal siya makipag-communicate. Ang tawag sa taong ito ay marumi. Sa Jewish culture, pangalawa po ito sa maruming hindi pwedeng hawakan. Pangatlo, yung patay. Una, yung inaagasan o yung dinudugo na mga babae, yung may monthly dalaw sa kultura ng Hudyo, bawal hawakan ng mga babae pagka monthly na merong dalaw. Amen mga kapatid? Nanawaan nyo?
Hindi natin naunawaan yung mga lalaki, mga babae lang yon. Kasi sila lang yung may dalaw. Pero sa kultura ng Hudyo, bawal hawakan yon. Pangatlo, yung patay, bawal hawakan. Pangalawa, yung may ketong. Kaya bawal talaga siyang makipag-communicate, makisocialize, pumunta ng church. Diba mga kapatid? Sino po yung sabik lagi mag-church? Ngayon, meron bang humahatak sa atin para hindi makapunta sa simbahan, sa church? Alam niyo po, higit pa tayo sa may sakit na ketong pag ganun. Kasi dinadrive tayo papalayo sa Diyos. Si Naaman, biruin niyo, buhay pa, pero ang pakiramdam niya, patay na siya. Tingnan niyo po meron siyang magandang reputasyon, general, pagka sinabing general, merong 3-star yata dito kung hindi ako sure Ano po, yung tatay ko, ewan ko kung ilang star, kasi nga, pulis siya. Ano po, pero merong nakakahiyang part sa buhay niya na hindi niya maitago. Yung meron siyang victory sa buhay, pero merong serious problem. Alam niyo, gaano mang kataas ang ating pinag-aralan, gaano mang kataas yung naabot natin, at gaano mang kalaki yung salary natin, meron lagi tayong serious problem na pagdadaanan. Unawaan niyo mga kapatid? Meron lagi tayong problema na matagal nating hawak-hawak na hindi natin mai-release kung hindi lang natin isasangguni sa Panginoon. Number 1 na dapat nating maunawaan mga kapatid sa buhay natin ay laging merong sickness. Ito yung unang dapat nating maunawaan. Meron tayo laging sakit. Pakisabi nga, may sakit ka ba? Ito yung lagi nating yung problema, yung sakit. Madaling pagalingin ang may sakit. Basta gustong gumaling. Amen? Sino yung may sakit po ngayon? May karamdaman. Nahihirapan. Pinagaling na kayo ng Panginoon. Lakpakan natin ang Diyos. Kapag gusto natin gumaling, gagaling tayo. Sa isipan pa lang pinagaling na tayo kahit hindi pa tayo pinapagaling physically. Pero ang mahirap pagalingin, yung nagsasakit-sakitan. Nagtatamad-tamaran. Yung inuutusan mo, masakit yung ngipin ko. Masakit yung ulo ko. Ay, baliktad pala. Babaliktad ko dapat Ako nalo ako. Mahirap pagalingin yung mga nagsasakit-sakitan. Ang ibig ko sabihin mga kapatid, lahat tayo ay merong malubhang sakit spiritually. Sabi ko nga po sa inyo, we are in the last days. Ano po? Na kahit Bible na kagagalitan ng tao. Na kahit Biblia na hindi pa rin paniniwalaan. Pero sabi ng Bible, remain in faith. Manatili tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. At once na merong tayong sakit spiritually, sakit na ayaw lumapit sa Diyos, nahihiyang lumapit sa Diyos, once we have sickness, meron tayong laging, puro S po yan nilagay ko Sa sickness, meron laging shy. Sabi nga, shy. Meron lagi tayong nahihiyang attitude na hindi natin mailabas sa ibang tao. Hindi tayo nakikipag-socialize. Basahin natin yung verse 1. 2 King, chapter 5, verse 1. Iginagalang ng hari ng Aram si Naaman. Wow! Di ba? President ng isang bansa, ginagalang yung general. Tingnan niyo po na pinuno ng kanyang hukbo dahil pinagtagumpay ng Panginoon ang Aram sa pamamagitan niya. Matapang siyang sundalo pero may malubha siyang sakit sa balat. Verse 3, basahin po natin. Ang sabi dito, isang araw sinabi ng dalagita, yung alipin, sabi dito, sa kanyang amo, kung makikipagkita lang ang amo ko na si Naaman sa propeta na nasa Samaria, pagagalangin siya nito sa sakit niya sa balat. Guide nyo po meron po tayong bago, si Kuya Benji po. Guide nyo po sa kasi Old Testament po to, wala tayong easy worship mga kapatid. Pakicare nyo po. Lahat tayo may sakit. At once na may sakit tayo, darating sa point na mahihiya tayo. Sino ba yung may sakit na labas pa ng labas? Wala ba? Kasi alam ko kapag may sakit, yung tunay na may sakit,
Kahit gustong lumabas, hindi makakalabas. Itutulog ng itutulog pag may lagnat. Kaya tayo nahihiya kasi may sakit tayo. Kaya tayo nalulungkot kasi may sakit tayo. Kaya tayo hindi nagpapakita kasi doon sa sakit natin lagi. Naunawan niyo mga kapatid? Ayaw natin ipakita na mahina tayo. Ayaw natin ipakita na kailangan natin ng Diyos spiritually. Hindi natin kayang i-submit, i-offer yung buhay natin, kaya pinapakita nating malakas tayo. Alam niyo po yung isang bata, isang bata, 5 years old, doon sa Amerika, lumabas siya, winter season. Sabi nung nanay niya, mag-jacket ka. Sabi ng anak, hindi, kaya ko pa. Mag-jacket ka. 10 minutes na siyang puro nasa snow. Hindi, kaya ko pa. Sabi niya gano'n. Naunawaan niyo mga kapatid? Hanggang sa binigyan siya ng jacket ng nanay niya at nung, hindi na siya ginanaw. Pero kailangan niya. Ganun tayo minsan. Bata pa tayo sa pananampalataya. Kaya hindi tayo makalapit sa Panginoon. Kahit may problema tayo. Minsan naglilihim tayo sa mga pamilya natin. Kaya yung sikreto na ginawa mong mag-isa, minsan hindi mo mailabas dahil naging problema na sa pamilya mo. Ngayon, kailangan natin mag-submit. Sabi dito, we have all sickness. We are all shy. We are all sad and unshowed face to other people, even God. Problema na nagawa natin, mamaya, isisisi pa natin sa Panginoon. In the first place, tayo rin naman yung may kasalanan. Pero isisisi natin sa Word of God. Ayaw mo na makinig, ayaw mo na mag-pray, balisa ka na. So ito yung problema natin spiritually speaking. Hindi lang sinaaman yung may problema. Unawaan niyo mga kapatid? Ano mga estado natin, mga kausap ko, estudyante, mga magulang. Meron tayong madalas na ganito, sakit sa espiritu, na minsan hindi tayo lumalapit una sa Panginoon. Kaya ginagawa natin, mag-isa nating dinidil yung problema. Kahit sa asawa natin, hindi natin sinasabi. Kaya pag nagka-problema, mag-isa nating hinaharap. Napakahirap po nito. Pero tingnan niyo po mga kapatid, sa pananatili na ama na nahihiya sa kanyang sakit, siya ay na-stuck. Number 2, stuck. Sabi nga, huwag kang ma-stuck. Yes. Ang may sakit, emotionally low, down. Ang may sakit, mentally low, down. Lagi po silang mababa. Ang pakiramdam nila, pabigat. Ang pakiramdam nila, wala silang pakinabang. Yan lagi ang, ang pakiramdam ng may sakit. Tinan po sinaaman. Victorious. Commander-in-chief. Pero ang pakiramdam niya, talunan siya dahil sa malubha niyang sakit. At ang sabi pa nung kanyang alipin, ay, amo, kung makikita mo lang yung batang propeta doon sa Samaria, kaya ko gagaling ka dahil sa Diyos na sinasamba namin. Diyan pa po ba kayo? Ayaw niyang lumabas. Ayaw niyang magtiwala sa Panginoon. At bata pa yung ginamit para paalalahanan siya na lumabas ka sa lungga, tapos manampalataya ka sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit hindi natin nararanasan yung peace, yung healing? Madalas kasi tayong naka-stuck dun sa comfort zone natin. Sinaaman, victorious. Lahat ng pagkain nandyan. Lahat ng bibihisan niya nandyan. Hindi niya kailangang mag-igib. Hindi niya kailangang magluto. Kasi po siya comfort zone niya na yung lugar niya. At minsan ganito tayo. Nai-stuck tayo sa simbahan, nai-stuck tayo sa family natin. At ang kailangan natin gawin, merong gamitin ng Diyos na kaparaanan para tayo po ay mag-move forward. Pakisabi nga, huwag kang ma-stuck. Kasi kapag ka na-stuck tayo, cycle po, paulit-ulit. Alam niyo po yung burnout? Mga nagtatrabaho nararanasan na ito. Araw-araw gigising ng umaga, araw-araw paulit-ulit ang gagawin. Araw-araw tuturuan mo yung estudyante mong ubod ng kulit. Araw-araw kang sisigaw sa kanya. Andiyan pa po ba kayo? Sobrang burnout ko po. Overkill na rin sa dami ng problema at hinaharap. Tapos nung nagtatrabaho ako sa online, tinuturuan ko yung Chinese na napaka-kulit.
Hindi pa nakikinig. Sabi ko, hanggang kailan na kaya ako magtitiis dito? Ayokong mabuhay sa ganito. Diyan pa po ba kayo mga kapatid? May sakit tayo madalas. Kaya ayaw nating gumalaw, minahal natin yung ganong cycle na hindi ka nakikilos, hindi ka na makikiganap sa gawain ng Diyos, hindi ka na makikiganap sa ibang tao. Masaya ka na kung ano lang yung kaya mong i-provide sa pamilya mo. Hindi masama yun. Pero kung may nakikita ka na kailangang abutin mo. Naunawaan niyo mga kapatid? Tingnan niyo yung bata. Bata po yun. Gagamitin siya. Hindi po highlighted yung pangalan ng bata. Sinabi lang alipin. Pero napakalaki ng parte niya sa buhay ni Naaman. Alipin pa yun. Hindi po yun kapatid, kasambahay, kasangkapan. Ang turing, pwedeng itapon, pwede ipamigay yung batang yun. Pero napakalaki ng parte ng bata na yun sa buhay niya para palakasin yung loob niya. Ano niyo mga kapatid? Minsan mga bata gagamitin sa atin para turuan tayo. Minsan mga kabataan, tuturuan tayo. Minsan mga batang edad sa atin, tuturuan tayo. At kailangan lang natin hindi ma-stuck doon po sa pagkasakit, pagkalugmok. Kailangan lang natin i-acknowledge kung ano yung tinuturo ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit may problema tayo ngayon? Niloob ng Diyos siya para maunawaan mo na hindi natin dapat ulitin yung mga pagkakamali natin noon. Unawaan niyo mga kapatid? Para hindi na natin balikan yung mga old days and dark days natin. Tingnan niyo po ito. Kaya natin nararamdaman yung parang walang gana, boring, static, walang progress. Kasi paulit-ulit nating ginagawa at wala tayong ginagawang hakbang. Do not stuck on your position. Note, mga kapatid, napakasarap kaya ng may sakit. Nandiyan pa po ba kayo? Walang nag-amin. Mahirap magkasakit ngayon. Dumating sa point nung kami nung kuya ko, lagi ako na ospital. Ano po? Lagi ako na ospital. Kada taon yata nako-confine ako eh. Nung elementary hanggang nag-high school po ako. At lagi siyang bantay. At lagi kasing nasa aircon yun. Sarap no? Babantayan niya ako sa aircon. Tutulog siya. Ako sasaksakan ng kung ano-anong hiringgilya. At ito yung nasa isip niya. Parang ang sarap may sakit ah. Sabi niyang ganun. Sabi ko, talaga kuya? Ikaw kaya turukan dito, tas bulat-latin yung ugat mo habang naka-open yung ugat mo, sasaksakan pa na isang hiringgilya. Andiyan pa po ba kayo? Hindi pa niya nararanasan. At nung minsan tinry niya, nagpa-confine siya. Medyo nangingiti yung mama ko. Kasi alam niya na parang naiinggit. Actually, ang sakit sa bulsa po nun, mga magulang. Amen po ba? May mga ganong mga anak eh. Naiinggit doon sa kuya kasi laging may royal, laging may Pudgy bar. Tapos sila magsasakit-sakitan, maglalagay ng bawang sa kilikili para maging lagnat. Ganun yung nangyari sa amin. Pero medyo worse to kasi confinement to at hindi madali po yun. At nung naranasan niya, sabi niya, masakit yung tagiliran ko. Ganun lang naman. Hanggang sa isang buwan na siya hindi makalabas, hindi mahanap kung ano yung problema niya. Nandiyan pa po ba kayo? Nabaon na kami ni Mother. Kami. Ano po, kung saan na kami lumapit. Ang sabi niya sa mama ko, mahirap palang magkasakit ma. Masarap lang na inaasikaso pero mahirap magkasakit. Pero ito yung mahirap pagilingin mga kapatid. Yung karakter natin. Ano po? Na laging may sakit. Pero anong ginagawa ni Jesus? Ginagawa niya ba tayong baby? Alam niyo yung nanay ko, dahil nga lagi ako may sakit, sabi niya, Gab, kaya mo pa ba? Kaya ko pa ma. Kaya mo pa ba? Kaya ko pa ma. Sige, pagkakaya mo na, lumakad ka na. Pagkaya mo na, pumasok ka na. Nandiyan pa po ba kayo? Wag mong bebibihin yung sakit mo. Yes ma, kasi gusto kong gumaling. Ganun lagi namin usapan ng nanay ko. At pag di ko na kaya, alam niya na. Susugod niya na ako sa ospital. Pero ito yung mahirap eh. Malami kasi kami magkakapatid eh. Yung kuya ko naranasan ma-ospital. Yung sumunod sa akin, si Angel.
Sabi pa niya, nahihilo ako, nasusuka ako. Kasi nga, parang ang sarap magbantay sa kasi nararanasan nila magbantay sa ospital. Hindi pwedeng i-confine. Sabi ng doktor, pina-check up, walang problema. Ano man po ba? Alam niyo na, mga bata-bata po. High school na. Yung ginawa, sige po, kunan natin ng dugo. I-blood test natin. Natin. Tawag dito, skin test natin. Sabi ni Valero, ay sorry, Baler kasi yung palayo niya sa akin. Ni Angel, yung kapatid ko, umiyak, humagulgul. Sabi niya, wala ka naman kasing sakit nagsasakit-sakitan ka lang, sabi nung nanay ko. Hindi kayang pagalingin ang walang sakit. Naunawaan niyo mga kapatid? Yung nagsasakit-sakitan. Alam mo, yung akala mo tulog yung anak mo, pag ginising mo ayaw pang gumising, ganun talaga, mahirap gisingin ang gising. Ano po? Pero pag tulog yan, maalimpungatan yan, pulang-pula mata, may lulubo pa. Pero yung gising na, mahirap gisingin. Yung walang sakit, mahirap pagilingin kasi walang sakit. Sakit-sakitan lang ba? Pero itong senaryo na to, when Jesus saw 38 years old in his bed, 30 taon, mahigit. Hindi niya naranasang lumakad. Ito, totoong may sakit po ito. Pero minahal niya yung pagkasakit niya. Basahin po natin, John chapter 5, verse 5 hanggang 7. Nakita ng Panginoon sa pintuan ng Bethsaida yung taong may sakit. At nung nakita niya, kawawa naman. Mga kapatid, nakakita na ba talaga kayo ng totoong pulube, lumpo at walang magawa sa buhay niya? Andiyan pa po ba kayo? Tingnan natin yung buhay ng 38 years old na isang pulubing hindi makalakad at paralisado ang buong katawan. 38 years! Nag-aabang na sana gumaling siya doon sa pool. Doon sa langoyan. Naniniwala sila sa tradition na yon. But Jesus, the bandage breaker. Hindi mo kailangan paniwalaan yan. Ang kailangan mo, sumampalataya sa akin. Sino po nananampalataya sa Panginoon dito? Yan lang yung kailangan natin. Pangalawa, kung ano yung command ng ating Panginoon. Sabi ng John chapter 5, verse 5 hanggang 7, 38 years at ang sabi ng Panginoon doon sa lumpo o sa paralisado, gusto mo bang gumaling? Alam niyo kung ano sabi nung lalaki? John chapter 5, Juan chapter 5 verse 5 hanggang 7. Sabi po diyan, ito yung sabi ng lalaki, gusto ko po sana. Tama po ba? Hesitant pa. Bakit? Nasanay na sa pagkasakit. Nasanay na hindi na siya napapagaling. Pero hindi niya namamalayan na mamaya gagaling na siya. Sabi niya, gusto ko sanang gumaling. Para kasing ang tanong ni Jesus, gusto mo bang gumaling? 38 years na po akong nandito. Kahit isa walang nagbuhat sa akin para ilublob doon sa pool, na kapag bumula yung naggagalingan yung mga tao. Naunawaan nyo? At sabi ni Jesus, pero gusto mong gumaling. Hindi nga po ako inaangat doon At kapag meron ng nakalubog, mawawala na yung mga bula. Wala na po akong chance pumunta para gumaling po doon. Pero gusto mong gumaling, sabi ni Jesus. Alam niyo po yung final yung sagot? Gusto ko sanang gumaling. Bakit? Stuck na po siya doon Stuck na siya sa matindi niyang sakit. Karamdaman, lungkot, wala na nga pong pamilya Diyan pa po ba kayo? Kaya magpasalamat kayo kung malayo man yung pamilya niyo, may natatawagan pa kayo. Amen po ba? Kaya magpasalamat kayo kung merong naglalapit sa inyo patungo sa Panginoon. Why? That's your family, spiritual family. Pero itong taong to, hindi niya namamalayan na yung matagal niya ng prayer, 38 years of sickness, ay gagaling na. Ano po? Walang nag-aaruga. Pero tingnan niyo po, kinalugdan ng Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Pero hindi natatapos doon. Ang sabi ni Jesus, gusto mong gumaling? Gusto mo sanang gumaling? Ito ang gawin mo. Tumayo ka. Andiyan pa po ba kayo? Tumayo ka.
Siguro, ano kaya yung senaryo po nun habang nagkakatitigan yung dalawa? Amen po ba? Hindi po dumulag. Kaya nila makapagtitigan. Gusto mong gumaling? Gusto ko po sana, Rabay. Sabi ni Jesus, tumayo ka. Ano ibig sabihin nun? Lumabas tayo sa comfort zone natin. Hindi po sanay maglakad yun. Hindi sanay tumukod. Pero sabi ni Jesus, tumayo ka. Apakahiwaga ng aral ng Panginoon. Minsan din natin maintindihan. Biriin nyo si Naaman, bata ang ginamit, para palabasin siya doon sa comfort zone niya. Ngayon, ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos? Mga workers, gusto niyo po ba ng blessing? Gusto niyo po ba ng matinding pagpapala? Gusto niyo po ba ng himala at kagalingan? May pinapadala sa atin ng Panginoon. Kailangan lang nating lakaran. Mga spiritual father, kaya kayo may mga pastor, kaya kayo may mga leader. Pero minsan, masama pa loob natin kapag nauutusan tayo. Minsan, masama pa loob natin kasi hindi mo nakikita yung isang kapatiran. Siya, walang ganun, pastor. Ako, papaanuhin mo. No. Kung gusto mo ng breakthrough, kung gusto mo ng healing, kung gusto mo ng miracle, marunong kang sumunod kung ano yung pinapadala sa'yo ng Panginoon. Amen? Sino yung naakay lang po dito? Wala po. Lahat tayo, inakay, may ginamit ang Diyos. Amen po ba? Dati naman, ayaw mo ng Word of God. Dati naman, nahuhusgahan ka dahil sa Word of God. Pero bakit ka naririto? Diba? Kasi humakbang ka sa comfort zone mo. Masarap sanang magkurumbot ngayon at uminom ng Milo. Amen po ba? Pero hindi ka nagpa-stuck dun sa comfort zone. At mas malalim pang turo bilang isang mga manggagawa sa simbahan, mga member at mga worker, musician, kailangan nating lumabas sa comfort zone. Ano yun? Hindi ka lang basta mga awit, kundi ebanghelyo ka ni Kristo. Kaya mong sabihin sa iba na merong Diyos at maaakay mo sila, ilalapit mo sila sa paanan ng Panginoon. Naunawaan niyo ako mga kapatid? Hindi ka lang basta drummer. Gagamitin ka ng Panginoon para kalabugin yung puso ng mga tao, mga kaklase mo clever, para idala sila sa Panginoon. Nanuhan niyo ako mga kapatid? Hindi ka lang technical, Dinong. Ada, mga kapatid ko sa Diyos, hindi ka lang basta lola at tatay. Lumabas ka sa comfort zone, makikita mo kung ano yung gagawin ng Diyos. Kaya hindi natin makita at maabot yung blessing. Dahil hindi tayo lumalabas sa comfort zone natin. Dito na lang ako, makikidiling lang ako kay pastor. Pero hindi. Ano ang mission natin sa Matthew chapter 28? Ano po? Go ye. May ye pa yun. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bulol-bulol pa yun. Ano naman nyo mga kapatid? Kailangan nating lumabas sa comfort zone. Ako, naniniwala ako na kapag lumabas tayo sa comfort zone, kahit hindi pa natin makita na merong nangyayari sa buhay natin, in due process, mga kapatid, sa panahon ng pagpapala, makikita mo na aani ka. Nanuwa niyo ako mga kapatid. Si Naaman, tingnan niyo po, stuck na stuck. Ikaw kaya magkaroon ng sakit sa balat, pastor? Aba, talagang magtatago ako. Tigyawat ko nga lang sa ilong, hiyang-hiya na ako eh. Piniga ko lang yung kagabi. Bakit namula? Hindi na ako si Pastor Gab. Mukha na ako si Rudolph, the Red-Nosed Ranger. Sobrang nakakahiya kasi yung meron kang ketong sakit sa balat. Naalala ko nung nag-mission kami sa Tacloban. Tacloban, tama po ba yung parang Bisaya? Nagkaroon po ako ng malaking pigsa po sa loob ng ilong at sa ilalim ng hingaan ng ilong. Naku po. Diyos ko po. Sobrang hiyang-hiya ako. Alam niyo po yon? Pag tinanggal ko na, hindi pa uso quarantine, nakamas na ako. Pagtanggal ko ganun, para ako si Snoopy.
nakalobo yung uso. Sobrang nakakahiya kasi. Tulad ni Naaman. Pero hindi siya nagpadala po doon. Ang ginawa niya, sabi dito, may ginamit ang Diyos. Anong ginawa niya? Siya po ay lumabas. Katulad sa John chapter 5 na 38 years nang stuck sa sickness, sa kanyang sakit. Alam niyo po ako ano ginawa nung sa John chapter 5 verse 8 to 9? Tumayo ka, buhatin mo, o kunin mo yung higaan mo, saka ka tumayo. Nandiyan pa po ba kayo? Matagal ka na bang laging nakahiga, nagpipray, matagal ka nang laging nag-iisip, tapos ka na sa pag-iyak, tapos ka na sa pagsisisi sa iba, tapos ka nang hanapin kung sino yung mali. Sabi ng Panginoon, tumayo ka na, damputin mo yung matagal mo ng kasamang stronghold, saka ka lumakad. Naunawaan niyo mga kapatid? Minsan, ang miracle, kailangan sa pagsunod natin sa Panginoon. Kailangan nauunawaan natin na merong sinasabi sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng ng Bible, marami siya kaparaanan. Tao, problema mo ngayon, sakit mo, gagamitin ng Diyos para ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang laging malungkot at laging nakahiga. Kailangan mong bumangon. Step out. Verse 4. 2 King chapter 5 verse 4. Lumabas siya. Umalis na siya. Walang lumago ng natili sa comfort zone. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Mga matatagal ng mananampalataya. Ano po? Naaman is suggested to move. 2 King chapter 5 verse 3 hanggang 4. Pakinggan niyo po ako. We need people in our lives who look past our naughtiness to see our hurt. Inuulit ko po, kailangan natin ng mga tao na kaya tayong tingnan at hindi tayo i-judge sa ating past at sa ating kakulitan. Ano po, kailangan natin yung mga taong aakayin tayo papalapit sa Panginoon. Mga kapatid, meron bang nag-akay sa inyo? At meron bang nag-aakay sa inyo hanggang ngayon para mapakinggan yung salita ng Diyos? Pwede nyo po bang pasalamatan yan in your mind? Salamat Panginoon, pinadala nyo sa akin si ganito, si ganyan. Pinadala nyo sa akin yung Magpasalamat tayo kasi ginagamit siya ng Panginoon, ginagamit ng Diyos yung sa church, yung pastor, yung kapitbahay nyo, gagamitin niya kahit yung aso nyo. Opo, yung lagi nyong sinisipa. Gagamitin po yan ng Panginoon para makawala ka doon sa comfort zone, doon sa pagkasakit. Alam niyo po ba mga kapatid, yung baby elephant sa Thailand, tinali po siya. Tinali siya ng 2 years. Baby pa siya, pero dahil mabilis lumaki, elepante. Diba? Sinabi lang elepante, iba na yung nasa isip nyo. Pakiramdam nyo na yung mataba. Elepanting 2 years old. Tinali ng 2 taon. 4 years na siya. 4 years old na siya. Tinry nung amo niya natanggalin yung kadena niya sa paa. Kasi paikot-ikot lang po yun eh. Tinanggal yung tali. At alam niyo po, kahit nakatanggal na yung tali, paikot-ikot pa rin yung baby elephant na 4 years old. Ano ibig sabihin nun? Madalas tayo yung baby elephant. Tinanggal na ng Diyos yung kadena para umalis tayo sa temptations at sa kasalanan. Tinanggal na ng Diyos yung mga sagabal sa atin, pero anong ginagawa natin? Nakikipaglaro pa rin tayo sa kasalanan. Nakikipaglaro pa rin tayo doon sa mga bagay na hindi na dapat natin ginagawa. Dapat umaalis na tayo tulad ng elepante. At hindi dapat tayo nai-stuck kung nasaan man tayo. Amen po ba mga kapatid? Ito po yung pangatlo. Kailangan nating mag-surrender. Sa mga online, mga kapatid, nandiyan pa ba kayo? Ano po? Kailangan nating mag-surrender. Minsan, ito yung kailangan natin eh. Mag-surrender po tayo. Basahin natin. 2 King chapter 5 verse 10. Sabi po dito,
Nagsugo si Eliseo ng mensahero para sabihin kay Naaman na pumunta siya sa ilog ng Jordan at lumubog doon ng 7 beses at gagaling siya. Sinunod ni Naaman yung bata at yung hari. Kaso, pagdating niya doon, si Eliseo, yung batang propeta, inutusan lang yung mensahero para sundin ni Naaman. Alam niyo po ba kung ano yung naging reaction ni Naaman? Basahin niyo po yung verse 11. Sige nga po. Natuwa po ba siya? Nandiyan pa po ba kayo? 2 King chapter 5, verse 11. Pagkatapos ng command ni Eliseo, si Naaman nagalit. Sino ba siya? Para utusan ako. Isang general, uutusan ng spiritual leader. Andiyan pa po ba kayo? Pero tingnan niyo po. Sa katigasan ng puso, hindi pa rin siya gumaling-galing. Pakisabi nga sa ano po, sa katabi niyo huwag po kayo mahihiya. Huwag kang Naaman. Na kapag nauutusan, nagagalit. Mga anak, nandiyan pa po ba kayo? Minsan, pagsunod lang yung kailangan natin para pagpalain tayo. At huwag tayong magagalit pag inuutusan tayo. Nawa niyo po? Ganito rin naman sa simbahan. Pag meron tayong duty at meron tayong ministry, tandaan niyo po, ang pagpapala ay nasa pagsunod. Wala. Pwede po ba kayo mag-amen? React accordingly, mga kapatid. Nagalit si Naaman. Verse 12. Pagkatapos niyang nagalit, ano yung ginawa po niya? Verse 12. 2 King chapter 5, verse 12. Tingnan niyo po yung Bible niyo. Ano pong sinabi niya? Okay, thank you. Salamat sa sabay-sabay na pagbasa. In short, ano po yung ginawa ng verse 12? Nag-reklamo. Okay, naunawaan natin? Kapag ayaw nating sundin yung isang utos, anong ginagawa natin? Nagagalit tayo, pagkatapos, mag-reklamo. Diyan pa po ba kayo? Sino po yung nagagalit dito? Madalas magalit? Amen tayo. Sino naman yung after magalit, magsasalita at puro reklamo? Andiyan pa po ba kayo? Wala nang nag-react. Alam niyo po ba na minsan, kailangan lang nating manahimik at sumampalataya sa Diyos sa kaya niyang gawin kapag may pinapautos sa atin sa pamamagitan ng mga spiritual leader. Naunawaan niyo po? Si Eliseo, batang propeta. Nagbigay lang siya ng command. Anong ginawa ni Naaman? Nagalit. Pagkatapos magalit, nagreklamo. Diyan pa po ba kayo? Minsan, kaya hindi natin makuha yung blessing sa buong church. Lahat ng mga manggagawa at miyembro, nagagalit, nagre-reklamo. Naunawaan niyo po? Kapag may binabang utos yung leader, ano po? Ano ang gagawin? Magagalit, magre-reklamo. 6 na taon na tayo dito, mga kapatid. At 2 linggo na nating sinusuyod po yung lupa na pasok sa criteria natin. Amen po ba? Nahiya na kasi ako sa 2 pamilyang inano po 2 pamilyang naging simbahan Una sa Marzo family, pangalawa sa Ariola family. Sobrang nahihiya na ako, mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya sabi ko, Lord, hindi na namin kaya yata ng tuwing Miyerkules, ayos, kabit, Linggo, Sabado, practice, tanggal, kabit, naabala yung may ari. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid?
At yung 6 na taon na yun, wala tayong nakita kahit isa po dito na pwedeng magpagamit ng lupa, ng bahay, na talagang titirikan ng simbahan. Wala. Kahit isa. Lord, sabi ko, Panginoon, ang tagal na namin dito Diyan pa po ba kayo? Dito na ako kumulubot Bata ako dito pumunta. Pero wala pa rin church. Sabi ko, Lord, minsan may ganun po akong pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi ako nagagalit sa mga tao. No. Wala akong pinipilit na kahit ano. Hinahayaan ko ang Diyos ang magdikta sa kanila at lumapit sa Panginoon at mag-offer na kung anong kaya nila. Sabi ko, Lord, wala pa po Nung ilang buwan kami nagpipray ni Risa, sabay kami nagpipray lagi. Mahalaga po yun sa mag-asawa. Amen? Mag-pray ng sabay sa lahat ng decision making. Mahal, mahirap sa apartment. Mahal, napapagod na ako. Mahal, nahihirapan na yata yung mga kasama natin. Nalulungkot na yata yung buong church. Kailangan natin humayo, mag-pray ulit tayo kasi ito'y lahat yung ginagawa. Mahal, parang hindi yata tayo tatagal ng ganitong setup. Andiyan pa po ba kayo? Umiiyak kami sa Panginoon, mag-asawa. At huwag niyong ikakahiya yun. Na ipakita na mahina tayo sa harapan ng Diyos. Instead of complaining, ano po? Lumapit ka sa Diyos, manalangin kayo mag-asawa. Sino po yung may asawa din Taas po kamay. Ito po yung duty nyo. Kailangan yung manalangin ng magkasama. Kahit awkward. Amen? Lalaki, babae. Huwag kayo mahihiya na magsabi, Amen, Hallelujah. Hindi yung kawalan ng pagiging lalaki. Mas mainam pa po yun. Kasi alam natin sa Diyos tayo kumukuha ng lakas. At mas lalong magiging tiwala yung asawa niyong babae. Kasi hindi ka gumagawa ng sarili mo lang desisyon. Sinasabi ko sa asawa ko Kaya pag meron kaming problema at nahihirapan kami, hindi kami nag-aaway. Amen. Hindi kami nag-aaway, nagsasalitaan lang. Amen. Minsan, darating sa point, hindi perfecto bawat marriage natin mga mag-asawa. Pero kailangan nating i-deal yan ng sabay at ilapit nyo sa Panginoon. Sabi ko kay Risa, mahal, meron akong kayang gawin, pero hindi pa rin sapat para makabili ng lupa. Napakadami nating gastusin at bayarin. Napakarami nating sinusuportahan. Nandiyan pa po ba kayo? Nung umuwi ako ng Bulacan, at pagbalik ko, the same pa rin. Para lang matapos natin yung aral po na ito. Si Naaman 7 beses pinalulubog doon sa Ilog Jordan. Ayaw niyang gawin, pero yun lang yung magiging daan. Ulitin lang yung gagawin. Andiyan pa po ba kayo? Minsan sa pagsisimba, sa pag-prayer meeting, minsan sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, diyan kikilos ang Diyos nang hindi natin namamalayan. Amen? Naniniwala po ako. Kasi sa 7 beses na laging binabanggit sa Biblia, ang ibig sabihin po niyan, completion, perfection, at healing. Amen? Yan ang ibig sabihin ng 7 sa Biblia. Kompleto, completion, perfection, and healing. Amen? Tandaan nyo. Kaya, sa 7 araw, mayroong kompletong araw na naitaguyod ka ng Panginoon at mayroong perpektong gagawin na maayos ang Diyos sa buhay mo kapag sumamba ka ng 7 araw at sa 7 araw mayroong himala, may kagalingan, may wellness at may healing. Nasa pang ilang araw po ba tayo? Nasa pang 7 araw tayo. Naunawaan niyo po mga kapatid. At ulitin mo yan kada buwan. Dahil
uulit-ulitin sa'yo ng Panginoon yung gagawin niyang pagpapala. Tingnan niyo po Gaya ng sinabi ko sa inyo, meron bang masarap sa paulit-ulit na adobo? Nandiyan pa po ba kayo? Wala. Wala. High blooding ka pa. Lagi na lang adobo. High blooding ka, no? Pero adobong sitaw pala yun. Pero bakit magiging masarap sa'yo adobong sitaw? Pag gutom na gutom ka na. Alam niyo po ba kung bakit paulit-ulit natin ginagawang sinasamba ang Diyos at kinakatagpo sa simbahan at sa bahay ninyo? Kasi meron siya laging bagong pagpapala sa mga taong gutom sa katwiran at sa pagsunod sa Kanya. Matthew chapter 5. Blessed is the man who is hunger and thirst for His righteousness, sapagkat sila ay bubusugin ng Panginoon. Sino naniniwala sa kada punta niya ng Sunday, prayer meeting, pagpipray sa bahay, pagbabasa, pagme-meditate, pag-exhort, merong gagawin ng Diyos sa buhay niya? Meron talagang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Habang nagpipray kami na Risa, nahihirapan ako. Diyan pa po ba kayo? At merong kumausap sa akin, mga kapatid. Merong kumausap sa akin. Lord, sino po kaya ang pwedeng gamitin? Si ganito, si ganyan. Kung wala, Panginoon, ako na lang. Kaso hindi kinakaya bilang pastor, hindi kayang hatiin eh. Pero alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Diyan pa po ba kayo? Gusto ko lang sabihin sa inyo kasi hindi na ako makapaghintay eh. Ano po? Sa 7 taon po natin, meron na po tayong lote. At pinrovide ng Panginoon po yun. I declare, mga kapatid, hindi galing sa akin, galing sa Diyos na ginamit ng Panginoon. Hindi lang 100 square meters. Hindi lang 200 square meters. Nandiyan pa po ba kayo? Kundi mas malaki pa po sa inaasahan natin. Basta paulit-ulit lang gagawin, magtiwala sa Panginoon. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko na kayang itago ito. Sabi ko, purihin ng Panginoon kung gano'n. Sabi niya, wala man tayong makita po dito, naniniwala ako na meron na nilaan na lugar para sa atin. Amen? Pero talaga minsan, di natin maintindihan yung plano ng Diyos. Sabi siguro ng mga manggagawa sa akin, hanap ng hanap si Pastor, wala namang pambili. Wala po talaga ako. Si Lord may ibibigay. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon. Diba karapat-dapat nating palakpakan ng Diyos doon? Ito yung nangyari kay Naaman. Tira po ako magpapakatagal. Surrender. Jeremiah 3:15. Kaya kapag may pinadala ang Panginoon na spiritual leader sa atin, lagi niyo pong tatandaan na kalooban ng Diyos yan. Jeremiah 3:15. Then I will give you shepherds, pastor, after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Kaya kung may pastor ka, kalooban ng Diyos yan. Kasi galing yan sa puso ng Panginoon para sa iyo. Sino po may pastor dito? Yung pastor mo, galing yan sa Panginoon. Pang-apat, sa panghuli, kailangan nating i-show. I-submit natin sa Panginoon. Ano po yun? Nag-submit siya, in-acknowledge niya yung mga nagsabi kay Naaman na inuutusan ka pala ni Propeta Eliseo eh. Bakit hindi ka pumunta? Alam niyo po, minsan kakulitan ni Naaman at minsan makulit din tayo. Pero sa kakulitan natin, alam niyo po, bumibigay din po yung kakulitan natin. Minsan, mapapapunta na lang rin po tayo sa church. Mapapapunta na rin tayo sa Panginoon. Mapapabasa tayo ng Bible. Why? Kasi kalooban ng Diyos yun eh. Hinakbang mo na eh.
Kahit nag-uurong sulong ka, magsisimba ka, hindi ka magsisimba, magsisimba ka, hindi ka magsisimba, mananalangin ka, hindi ka mananalangin. Pero alam niyo po yon, nakakatuwa na aakayin pa rin tayo ng Panginoon, papalapit sa Kanya at may gagamitin siyang maraming tao. Basahin niyo po yan. 1 King chapter 5 verse 13, verse 14, at pumunta si Naaman. Ano po? Pang-apat, show. We can show our obedience. Sa anong pamamaraan? Sa paggamit kung ano yung meron tayong talento. Kung ano yung meron sa atin. Pastor, sige, ako na bahala sa ano, ganito. Purihin ng Diyos sa mga ganong tao, mga kapatid. Pastor, huwag ka na mag-alala. Kami na mag-aayos ng simbahan. Praise God. Amen po? Kami na, Pastor, bahalang magsundo. Praise God. Amen po ba? Show your obedience to God. Ano po? Makikita mo yung gagawin ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano nangyari sa taong ketongin na si Naaman? Yung puro ketong niya na balat. Alam niyo po, lulubog. Lilitaw. Hindi sasaradong hukay, ha? Lulubog. Lilitaw. Panginoon, parang walang nang nangyayari. Lulubog sa pangatlong beses. Lilitaw. Lulubog uli. Ano po? Parang walang nangyayari. Pero tandaan nyo, sa pang-7 beses na paglubog ni Naaman, pag-ahon niya, tanggal lahat ng sakit. At ang sabi ng Biblia, parang kutis ng bata. Merong fresh revelation lagi kada umaga. Merong fresh revelation kada linggo. Merong fresh revelation kada buklat mo ng Biblia. Ang kailangan lang nating sumunod. Oo, lulubog. Lilitaw ka. Pero pagpapalain ka na, Panginoon, sa pag-show mo ng obedience sa Diyos. Susunod ka lang. Susunod ka lang, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. Hallelujah. Panghuli, panglima, shalom. Shalom. Pakisabi nga po, shalom. Lagi po yung napapangalan sa mga bata. Pero ang totoo niyan, total peace. Kapayapaan. Na yung matagal na sakit ni Naaman at nakakahiya niyang problemang tinatago. Ang sabi ni Eliseo, alam niyo ginawa ni Naaman? Nagbibigay siya. Meron siyang offering. Ganun kapag nagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat, nagbibigay ng kung ano-ano. Ganun kasi yun, naunawaan ko yung iba. Pastor, kunin niyo na to, papaya, medyo bulok. Eh, yun lang yung kakayanan eh. Pastor, kunin niyo na to, oh. Bumili ako ng mugbag, kasama kitang binilhan. Binilhan kita. Eh, ganun talaga pagka nasa Diyos. Kung ano yung meron ka, oh, hati na tayo sa pagkain. Oh, ito, baka wala ka ng pambaon. Nandiyan pa po ba kayo? Show your obedience. Mararanasan mo yung shalom, yung kapayapaan nagmumula sa Panginoon. Bro, nyo mula sa pangit na kutis, sana all, baby oil, naging bata, eh matanda na yun. Kasi sumunod siya ng sumunod. Ano yun? Ayaw niya magpakita sa tao na sumusunod siya sa Diyos. Nakakahiya, isa siyang general, doon na lang sana sa ibang ilog, sa Tago, sa Damascus. Hindi, sabi ni Eliseo, doon ka sa Jordan, sa ilog ng Panginoon. Doon ka lilinisin ng Diyos at sumunod siya. Ano kaya ang itsura ni Naaman? Lord, nakakahiya, tinitingnan ako ng maraming tao. Sige, nakakatatlo ka pa ng lubog. Lord, pang-4 na, wala pa rin. Ang 6 at pang-7. Biglang, pagtayo niya, what a miracle. Amen? Biglang naging kutis, sanggol. Ano ibig sabihin nito? Show your obedience, show your love, show your compassion. Magkakaroon ng kapayapaan sa buhay natin at sa kapaligiran natin sa pagsunod sa Panginoon. Huwag kang bibitaw sa oras na ito. Tayo tumayong lahat, mga kapatid. Revelation chapter 22 verse 13, I am the Alpha and the Omega and the beginning and the end, the first and the last. Si Jesus ang una sa lahat at sa huli, nakita niya ang mga bagay na mangyayari. Alam niya kung saan ka pagpapalain, kailangan lang nating i-show yung obedience natin. Mag-submit, mag-surrender, huwag ma-stuck, huwag maging sick. Ang lagi nararamdaman natin, by the blood of Jesus and by the name of Jesus, we are healed.
Sa oras pong ito, Panginoon, lumalapit kami kahit sa online, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Kailangan natin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Miracle requires obedience. At sa oras pong ito, Panginoon, sampo ng aking kasama at mga nakikinig ng videong ito, hallelujah, kumilos ang kapangyarihan nyo na nagpapagaling. Kumilos ang pangalan nyo, Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hallelujah, na dumadaloy sa buong kongregasyon, Panginoon, at sa bawat simbahan ay tinataas ang pangalan nyo, Panginoon, ay maranasan ang pagpapalang nagmumula sa inyo. Mga kapatid, kung pinili mo ngayon pumunta para katagpuin ng Diyos, hindi ka nagkamali. Hallelujah. Ikaw ay pinagpala na ng Diyos, lalong pinagpapala, dahil lagi mo siyang pinipili. Pumikit ka lang at huwag ma-distract. Pakinggan mo lang kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo, ng banal na Espiritu. Be sensitive. Hallelujah. Kung nakagawa ka ng kasalanan, we can repent. Ganun kabuti ang Diyos. If we confess our sin, He is just and faithful to forgive us and cleanse us to all our transgressions. Hallelujah. Kung meron kang karamdaman, i-offer mo sa Panginoon yung buhay mo. Kung ang kailangan lang ay pagsunod sa Panginoon para gumaling ka totally, sumunod ka sa Panginoon. Kung gusto mo mag-alay ng buhay sa Panginoon, walang posible sa Kanya. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Kung nakatulong sa iyo yung pangangaral through social media, kindly subscribe this YouTube channel and follow us on Facebook, TikTok, Instagram. God bless kapatid. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. At kung ano yung may tutulong namin sa iyo, lagay mo lang rin po sa comment section. Kung nais nyo na magbigay, mag-share sa larangan ng paglilingkod, contact us gabglen23@gmail.com or PayPal. Pwede po tayo mag-send dyan or sa GCash account. God bless kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.